What's up mga ka-livestock? Andito tayo sa isang episode na tatalakayan natin yung tinatawag na case na pregnancy toxemia. Ito yung tinatawag na ketosis in a technical term. Commonly occurring dito sa sheep at saka sa mga goat. It happens when they undergo the breeding program or nagbuntis sila or nag-conceive sila na obese. Body condition nila are greater than 4 or 5. It will lead to the negative energy balance kasi pag masyadong develop or masyadong malaki na yung neonate or yung lamb or yung kid sa loob, it will demand a higher energy more than the physiology or more than the body of the female na inahin natin ng goat or ng sheep, more than they can provide. So it is a very common case if we are not observing or we are not taking care of the nutrition prior to the breeding program. So, nangyayari, nagiging obese, nabubuntis, at saka namamatay. Tsaka, yung cases natin ay pag sobra na kasi yung development, more than the mother can provide. So, nangyayari, nagkaka-pregnancy toxemia, at namamatay. Yung mga nati, yung mga lamb or yung mga kids sa loob, ay demanding too much energy for their development at hindi ma-meet ng mother, so it will lead to toxemia. May mga cases pa based sa ating na-visit na farmer na nagka-rupture yung uterus, so, nagiging oversize yung fetus sa loob. So ingatan nyo mga ka-livestock, yun lang pag pumasok tayo sa breeding program, consider natin yung body scoring na 3 prior to submitting or enrolling our breeding stock na mga kambing at mga sheep sa breeding program. Nutrition is a very key factor in production. Kasi pag obese yung nagbuntis, yun, patay tayo dyan. Saka yung remedy natin sa pregnancy toxemia ay yung supportive treatment. So I suggest na pag meron kayong fluids, bigyan ng fluids to accommodate the energy demand of the fast growing or yung malaki na growing na mga fetus sa loob. Especially sa mga cases ng mga twinning. So yan yun mga ka-livestock. Pregnancy toxemia at ketosis sa simplified na explanation. Shoutout nga pala kay Sir Albert Arca, yung owner ng Arca Goat Farm kung saan tayo nakapasyal. Sir, salamat sa pag-receive sa amin. Thank you. At sa mga insights at sa mga natutunan ko sa pag-visit sa farm nyo. Maraming salamat and I hope you will succeed sa farming natin at saka ma-reach yung future goals nyo sa goat farm nyo. Salamat sir. Shoutout sa iyo sir at saka shoutout sa mga parents mo na very supportive sa livestock industry. At saka shoutout din nga pala kay Sir Mark Magsalay from LGU Alubihid. Thank you sir, shoutout at saka shoutout din nga pala sa ATI na napasyal kami dun. Shoutout at saka sa livestock, mga ka-livestock, thank you for sharing, liking, and subscribing. And as always, glory to God.